Capricorn, hello again. Thank you sa iyong pag-aabang ng mga readings, pagbalik-balik, patuloy na pagsubaybay. Ito yung reading mo for June 1 to 15. Ano yung mga energies na nakikita ng cards para sa iyo? Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Private reading guys, tignan nyo na lang dito sa screen. Tandaan nyo lang na nag-iisa lamang yung official FB page ko, Purple Teen, Meta Verified, may check sa dulo. Kapag walang check, hindi ako yun ha, basta sa FB. Pwede nyo akong sundan sa FB, YT, or TikTok. Ingat lang kayo sa mga fake na gumagaya sa akin sa iba't ibang platform. Kapag nag-message sa inyo, mag-offer, manghingi ng kung ano-ano, or mag-add friend, hindi ako yon, matik. Thank you sa mga nag-a-avail ng membership subscription. Kung gusto nyo maka-avail ng mga exclusive perks sa akin, mag-avail kayo ng subscription sa FB page ko. Thank you dun sa mga suki ko sa private reading, mga palaging nagla-like, nagko-comment, nag-share. Nagpapadala ng stars or super thanks. Yan. Pati na rin yung mga hindi umaalis sa membership or subscription. Meron ka angel number 55. Meron ka number 2 dito. Base sa mga lumalabas sa cards, may number 10, may number 15, number 4, 21. Mga zodiac signs na lumalabas sa tarot cards mo, strong energy ni Capricorn. Pero, pwede rin namang merong Aquarius, Scorpio, Leo, or Taurus energy. So, nakakakita ako dito ng mga bagay na malapit ng matapos, makumpleto, mag-end, ma-accomplish, no? Yun, see? 10 of Wands. Malapit na rin matapos yung mga hirap na pinagdadanasan mo. Meron ditong mga malalaking projects, mga trabaho na malapit nang matapos. Actually, yung mga bagay na nabibigatan ka na, nahihirapan ka na. Kumbaga, malapit na rin namang mag-end yung mga yan. No? So, nakakakita ko dito na yung mga sacrifices mo, yung mga pagpapagod mo, mare-reward naman yan. At ang maganda nga dun gagaan na yung situation mo. Kailangan mo nga lang talaga mag-push harder pa. Kasi bagamat nakikita ko yung parang pinaka-finish line, ibig sabihin, kumbaga kailangan mo pa ring mag-continue hanggang maabot mo yung finish line na yun. Meron ako nakikita ditong unfinished business with the World card. Kaya kung meron kang connection, kung sino man yung person na yan, kakonect mo, pwedeng hindi pa tapos yung mga bagay-bagay sa inyong dalawa. So, kung special someone mo yan, ayan, could be na meron pa kayong meron pa ring ugnayan, kahit sabihin mo na nagkaroon na ng ending sa relationship ninyo. Pwedeng yung iba rito, yan yung sign na hindi nyo na natanggap or hindi nyo na nahintay yung closure pagdating dito sa connection na ito. Pero nakikita ko nga yan kahit sabihin mo na nag-end na, nandoon pa rin yung attachment. Nandoon pa rin yung pwedeng obsession, attachment, nandoon pa rin yung hindi
makausad-usad dito, hindi pa rin makatakas doon, makaalis, no? Andun pa rin yung anong tawag dito, nandoon pa rin, na nakakapit pa rin eh. Hirap pa rin makaalis dun sa, sa state ng pagiging attached. Ano pa, meron kang angel number 55 which is shift. So, merong pagbabago. Oo, parang yan, shift. Para siyang si Wheel of Fortune. Number 5 kasi is associated sa effort, change, shifts, or mga new ways of being. Butterfly symbol is about transformation. So, dito sa card mo, yung mga colors na meron dito, meron kang green, may pink, may black. Green is about fertility, money, or guilt. Black naman is about elegance, enigma, or drama. Ang pink is playfulness, health, or minsan pagiging immature. Ang ano pa bang color yung meron dito? Parang may kaunting yellow. Yellow ay about optimism, intellect, or irresponsibility. So, yun yung mga colors, no? Number, tignan nyo na lang kung ano ibig sabihin, iba pang ibig sabihin ng number 5. Number 55 is 10 eh. Yun, tignan nyo na rin meaning ng 10, number 1, number 0. Number 1 is ikaw, ang nire-represent nun, yourself. Number 1 is pagte-take action or pag-i-initiate. Initiate. Ang 0 naman kasi, kapag pinlas mo yung dalawang 5 na yan, magiging 10 yan. So, may 1, may number 1, may number 0 sa number 10. 0 is about enlightenment, spiritual growth, or divinity. Pag pinlas mo naman yung 1 plus 0, lalabas pa rin dun is number 1, which is pagte-take action, yourself, optimism, or yung determination mo. Pero, more on number 5. So, may mga kinalaman sa shifts, changes. Malalaking pagbabago yung paparating sa iyo dito sa iyong card. Major shift ito. Ito yung mga new beginnings. Ito yung pagkakaroon ng renewed sense of hope or focus. Ito yung motivation. Ito yung, parang full card. Kasi kung number 0 kanina, full card is taking a leap of faith. Full card is a new journey, a new chapter, cycle, no? So, yan, expect mo na dito yung excitement, pagte-take a leap of faith, you are about to enter something, so andun yung adventure, nandun yung possibilities, opportunities, or maaaring mga risk, no? So, ayan. Pero more on merong shifting na mangyayari. Pagdating naman dito, dreaming card, ito yung nag-i-imagine ka ng mga, ewan ko, ano ba itong mga possible na related sa pangarap mo talaga. Or pwede namang nagde-daydream ka about someone, about something. Pero meron kasing binabanggit dito na meron kang matatanggap. Ayan, merong receiving, merong mga gifts. So, ayan. Expect mo na may mga bagong paparating sa'yo. Pwedeng may magregalo sa'yo or kung ano man itong matatanggap mo bagay. Bagay man yan or hindi material. No? Ito yung pagiging receptive. Ito yung pag-open up sa kung ano yung mga paparating sa'yo. Ito yung meron ka talagang mga matatanggap. Pagka dreaming kasi, pwedeng nagiging optimistic ka, alam mo yun. Ini-imagine mo yung mga possibilities. So, yan. More on, may mga possibilities na paparating. At saka meron mga matatanggap.
Meron ka misunderstanding card. So, ayan, pwedeng magkaroon ng mga conflict or misunderstandings sa paligid mo. Sabi rito, sa clue, wag ka daw munang mag-take ng risk, mag-ingat ka. Pero kasi na-feel ko dito parang mag-take ka ng leap of faith eh. So, contradicting yung bara mo, no? Although sinasabi doon na mag-ingat ka, pwede naman na um, magta-try ka. Siguro maging ano ka na lang, maging maingat ka na lang doon sa mga gusto mong subukan, pasukin. Pero na-feel ko kasi is may mga changes kasi nga magbabaka sakali ka eh. No, yun yung na-feel ko dito sa card na to na parang full card energy. Meron ditong love, spiritual love. Ito yung malalim na connection. It could be faith, no? Parang ewan ko, parang na-feel ko kasi dun sa lili mo is something different na may kinalaman talaga sa spirituality mo, sa faith mo. Siguro yan eh, pagkakaroon ng malalim na pananampalataya, no? Or kung magkakaroon ka man ng kakonect, hindi ito yung ordinary na connection na nakikita mo kung saan-saan lang. Ito ay malalim na connection, sabi nga dyan, spiritual. Although meron ako mga nakikitang mababaw na connection din dito, so pwedeng ibang person yan. Kung wala yan dito sa current situation mo, pwedeng mamimit mo pa lang, paparating pa lang sa'yo yan. Okay? Meron ding mga situations wherein nakaka-frustrate, no? Meron ditong mga possible na lessons na matututunan, failure with the funnel card, andyan yung mga situation na pwedeng mahirap, no? Magiging mahirap para sa iyo. Kasi funnel yan, imbudo yan eh. Kumbaga dadaan ka sa makipot na, alam mo yun, dadaan ka sa makipot na daanan with the funnel eh. So, pwede ka lang mahirapan and ma-frustrate ka doon. Kasi ito, humilitaw siya dyan. Pero sabi ko nga, you are on the way to gagaan na rin eventually kung ano man itong mga mabibigat na pasanin mo. Sabi ko nga lang, kailangan mo pa rin ng patience, ng strength, hanggang marating mo yung finish line. Diba yung binabanggit ko sa'yo kanina. So, pagka eventually matatapos din yan, tatapos na rin naman yung mga paghihirap mo. So, kumbaga, push pa, konting push pa, patience pa ang kinakailangan mo. With the Devil card, ito yung ito yung mga toxic, ito yung mga attachment, ito yung mga times na nawawalan ka ng control sa sarili mo. Ito yung mga times na alam mo namang hindi dapat, alam mo namang masama, pero nagti-take over yung mga yung desire mo, yung temptation. Kumbaga, ito yung mga bagay na inaalaw mo na mag-take over sa'yo. No? Na ito na nawawalan ka na ng sense of right or wrong, nawawalan ka na ng sense of control sa sarili mo. Kumbaga, nadadala ka naaakit ka, na, alam mo yun, na nalulure ka, nahuhook ka dun, or naa-attach ka. So, it could be connections, no? Halimbawa, kung pwede rin namang mga bad habits mo. O, yan yung mga, minsan laziness, yan yung overindulgence. Alam mo naman na hindi ka dapat mag-indulge dyan. Alam mo naman na hindi mo dapat pasukin yan, connection na yan. Kasi nga, bawal or masama. O, yan. Could be anything na ganun.
Ayan, manunumbalik na yung kasiglahan, manunumbalik na yung meron kasing parang naging boring dito. O siguro naging boring yung routine mo. So sa tingin ko, makaka-break free ka sa isang boring routine or pattern. Pwede rin yung iba sa inyo, may mare-receive kayo na na offer or yan, offer ito or opportunity na paparating sa inyo. Matatanggal na rin yung mga distraction para sa iyo. Sa tingin ko, mas makakapag-focus ka sa mga gagawin mo or sa kung ano man yung mga um, importante, mga priority mo, mas makakapag-focus ka doon sa mga bagay na worth na paglaanan ng time, ng energy mo. Nakikita ko kasi dito, more on ang dami mong mga daydreaming, fantasizing, imagining, pero pwede kasing kulang ka sa push, kulang ka sa effort. Kaya meron ditong mga bagay na particular na goal mo, dream mo, na hindi mo ma-achieve. Kasi nga, ang nakikita ko rito, pwedeng madali kang mainip sa yan, sa mga nakikita kong magiging problema mo dito. Yung kawalan ng focus, kawalan ng determination, pagpupush. So, yun yung mga dapat mong i-consider, baguhin. Kung talagang gusto mong may ma-reach ka talaga, na makuha mo yung dream mo na yan, yung goal mo na yan, finally matapos mo na yan, makumpleto mo na yan. So, wag mong i-allow itong mga distractions na to na dala-dala ni Devil Card. At saka, sabi ko nga, konting push pa, konting tiyaga, no? Ma-achieve mo rin yan, matatapos mo rin yan eh. Kasi nga nakikita ko yung tendency, kung magiging madali kang mainip, wala kang patience, no? Yun yung magiging reason na mag-fail ka rito. Okay? So, yung completion, yung success mo is determined kung hanggang saan din yung patience mo at determinasyon mo na tapusin yan. Kasi lumilitaw dyan eh, pwede kang mag-succeed, pwede kang mag-fail. Actually, mapu-frustrate ka, maiinip ka. So, ikaw nang bahala mamili. Choice mo yan. King of Pentacles reverse, hindi magandang sign when it comes to financial, no? Kasi yan yung mga pagkakaroon ng mga kapalpakan pagdating sa pera, no? Pagdedesisyon. Importante yung pagiging practical, baliktad si King of Pentacles mo. O, andyan pa naman yung Devil card, andyan pa naman yung mga temptation, alam mo yun, yung mga sulsul. So, pagdating sa pera, yun, kailangan maging maging practical ka eh. Kumbaga, wag kang magigive in dito sa mga bad habits mo, sa temptation mo pagdating sa mga paggastos, etc. O kung meron ka mga hindi magandang bisyo dyan, habit, no? Especially sa pera, pag-handle ng pera, yun yung iiwasan mo. Kasi, nakakita ako dito ng maaaring magkaroon ng financial loss, ng utang, dahil yan sa iyong mga poor financial decisions or habits. Si Devil card, pwede yan yung toxic na pwede yan yung toxic na jowa mo, relationship, toxic na kaibigan mo, toxic na trabaho mo, no, it could be anything na toxic. Ngayon, pagdating sa love life mo, nakikita ko, oo, may attraction dito. Pwedeng attracted pa rin tong person na to, kagaya nga ng sabi ko. Kaya lang ito ay toxic kasi yung relationship, ayan eh. O, baka ito ay tukso, pwedeng mamaya mo, taken na yan, third party situation yan. Meron kasing something dito na parang hindi hindi tama, hindi practical, hindi stable. Meron ditong unfinished business, no? Yan sinasabi ko. Kasi kung
kahit na pwedeng kinat off, tinapos, pero andun pa rin yung attachment, andun pa rin yung attraction. Kaya lang, this is something na, parang hindi talaga worth it or hindi talaga tama. Oh, nakikita ko dyan na pinafantasize, ini-imagine, iniisip pa rin. Or pwedeng ito yung tao na kung jowa mo, person mo, kakonect mo, may mga bisyo siya na hindi maganda. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko dito sa reading mo. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod.